audition, pumipila kung saan-saan para mapansin ako. Hindi binibigay sa akin ni Lord eh. Pero nung gumawa ako ng sarili kong video lang, naging fun lang, naging totoo lang ako, doon pa ako bilis. Doon pa ako nagkaroon ng opportunity na makarating sa ganitong sitwasyon ng buhay ko. And I'm so grateful and thankful po talaga sa lahat na nangyari sa buhay ko. So, huwag kayong matatakot, huwag kakabahan, laban lang ng laban. Hindi porket talo ka ngayon habang buhay kang talo. Ang ganda no, hindi porket talo ka ngayon habang buhay, hindi ka habang buhay na tayo. Yes. Magkakaroon ng winning moment. Yes, exactly po. Alright. So, also, ito naman, baka pwede mong i-share sa amin yung isang importante moment na na-realize mo na yung totoong power ng influence at brand image mo. Ako, siguro itong reason, kasi hanggang ngayon parang overwhelmed pa din ako. Nag-start ako nagbabanda sa kalye talaga, sa init. Kumikita ako 200 pesos to 500 pesos para may pang baon ako sa school ko. Tapos recent, nagkaroon ako ng opportunity na maka-rank sa bench fashion show. I love! So, Baka naman natin grabe yun. Hanggang ngayon, Grabe ang event na yun, Yes, ah. parang sabi ko, nagkaroon na ng time na napansin na ng mga brands, yung branding ko na hindi ko hiningi na pagpatunin niyo ako dyan. Sila na mismo nagbigay sa akin na, ay gusto namin mag-twirling ka. Yung parang yung ibang tao, yung tingin sa mga banda, di ba? Parang, yes, pang ingay, ganyan-ganyan sila. Pero, nakita naman nila yung talent from within. And talagang sobrang nagpapasalamat ako sa lahat ng opportunities. And nakakatulong din yun sa branding ko on my own na, ay, nakapag-fashion show na siya, ano kayang susunod na gagawin niya? Step by step lang. Hindi naman kailangan magaling ka agad eh. Ang pinaka-importante is yung unti-unti na kukuha mo and honored and sobrang proud ka rin para sa sarili mo. Diba? Sabi nga sa, di ba yung nag-viral ngayon na step by the step lang. Yes. Hanggang sa success tayo lahat. Yung success, ano yan? I love it. And nakita namin yung video mo na nag-ano ka talaga sa bench fashion show. Pero tingnan nyo ha, ganito na ako, pero napanghinaan din ako ng loob doon. May time na hindi ko nasalo, talagang sobrang feeling ko na down ako. Pero after naman yung nakita ko yung ano ng public, sabi ko, ay grabe pa din. Sabi ni Lord, hindi kanya gagawin perfect. Bibigyan ka niya ng magandang spotlight, pero hindi niya ibibigay sa'yo lahat. And that's okay. Talagang acceptance lang yung pinaka-una natin para sa confidence na gusto natin. I love it! Parang siya rin mag-bench. Kahit sila sa atin dito, makapag-rap na next year. Yes! So, tayo mo wala ng pag-asa. Ako di ko in-expect yun. Kaya nung binigay sa akin, oh my God, gagawin ko lahat para lang magawa yan. That's true. Okay. So, also, syempre, we were talking about ito, yung mga napagdaanan mo, challenges mo. Syempre, ngayon talagang unti-unti natutupad na natin yung mga pangalan. Diba? Pero may mga challenges eh. Hindi naman perfect. Yeah, of course talaga. Yeah, so paano mo, ito, isa sa mga, alam kong binigil talaga ng mga nasa trabaho din natin, entertainment, content creation, is yung pressure. Diba? So paano mo nahahandle yung pressure na panatilihin ng consistent na image habang sabay ka din nag-grow personally at professionally? Ako, tawag dito, lagi akong kinakabahan eh. Actually, namamasa yung kamay ko, ganyan. Pero lagi ko sinasabi, kapag andito na ako, at the moment, kailangan ibigay mo yung pinaka-best na kaya mong gawin or ibigay. Kasi para sa akin na lahat ng ginagawa ko, mapa-event man yan, talk man yan, vlogging man yan, at the moment, lagi ko nilalagay sa heart ko si God. God, you're with me. Huwag mo akong pabayaan. Kung ano po yung magiging guidance nyo sa akin, ayun po yung tatanggapin ko. And yun po siguro yung actually, recent ko lang din talaga, parang nagkaroon ng relationship with God. Masarap pala yung may ganun ka. Kasi kapag may relationship ka with God, parang kahit na mapanghinaan ka ng loob, kakayanin mo. Iba ang faith. Kasi, yes, exactly po. Iba ang faith. Iba yung naglalakad ka sa isang kwarto na you have God with you. You have your 101% faith with Him. And ayun yung na talagang nakakatulong po sa akin. Kasi talagang nagkaroon po ako ng GAD, General Anxiety Disorder. Talagang sinubukan ko din. Ginawa ko po lahat para lang umayos yung mental health ko dahil sa lahat ng pinagdaanan ko sa buhay ko. Hindi naman po pwedeng perfect lang at maganda lang ako every time. Hindi po totoo yan. So nagkaroon talaga ako ng
talagang ginamot ko po yun and talagang with prayers na din ngayon na nakilala ko na si God and I have a relationship with Him. Mas nagtutuloy-tuloy yung growth ko para sa sarili ko na mangyari lahat ng mga gusto kong mangyari para sa pamilya ko ng mabuti at talagang may tamang gabay ni God. Part din ng journey, di ba? Yes, talaga. Lahat naman po ng to. Feeling ko talaga. Kasi actually, Lord. nahihiya ako eh. Nahihiya ako naman. Talaga ba? Bakit ako bibigyan ng chance na magsalita sa isang kwarto na puno-puno ng mga powerful na babae na hindi ko pa naman namimit yung level nila. Pero para sa akin, talaga, si God lahat magbibigay ng to sa akin. Nakikita ka rin namin talagang very inspiring yung journey. Opo. Kaya thank you for inspiring so each much, other. guys. I'm inspired din sa inyong lahat. Sobrang nagugustuhan ko na yung mga moments na kasi nag-100 women din ako sa Mega. At Yes. So parang nakakarinig ako ng speech ng mga powerful women. Talagang nakakakuha ako lalo ng confidence na kaya ko din yan. Na yung talagang success ng ibang tao, kung mo titignan ng may inggit ka, tapos sasama yung tingin mo sa sarili mo, pagkos gawin natin siyang inspirasyon para ma-apply din natin yung mga ganong bagay sa atin. Yes, para sumakses tayo. Yes, para sumakses sumakses. talaga yung success mo. Diba? Alright, so ito naman, in terms of storytelling, syempre gusto namin yung authentic na content mo eh, diba? So, gaano ka-importante sa iyo ang storytelling pagdating sa pagpalakas ng spotlight mo? At yung, syempre, yung connection mo rin sa audience mo. Ako kasi hindi madaldal lang talaga ako. Pero alam niyo po, ito trivia din na lahat po ng vlogs or any contents na lumalabas sa akin online, ako po lahat nag-edit noon. Talagang ako yung nag-overseas po noon. Talagang mag-shoot ako maghapon, tapos pagdating ng gabi, mag-edit kami ng editor ko, pupupusan ko siya. Kasi po, feeling ko, ano dun talaga yung passion ng heart ko. Yung baga, magiging, eto lang, okay, go! Wala talaga kayong medyo kanal humor, ayan. So talagang magpapakatotoo lang ako, gawin lang natin to. And syempre, number one talaga is to entertain. Marami pong tao na nag-message sa akin kapag wala akong contents na upload ka na, ikaw yung happy pill namin. So hindi naman 100% all the time masaya ako sa buhay ko. Pero yung nakakapagpasaya tayo ng buhay ng ibang tao, iba din po yung nababalik sa atin. Na parang, ang galing, may Sarap sa purpose pakiramdam. pala ako. May purpose pala ako. Nakakatulong din pala ako sa mga taong nakakaranas ng ganito. Ayan. At napapasaya mo kami lahat. Salamat din talaga. Ayan, ito naman I think isa to sa mga gusto rin itanong ng ating mga guests ngayon. Para sa mga nagsisimula na maging influencer or content creator, ano bang advice mo sa kanila? Paano ba sila sa tingin mo magsa-stand out? Ayan, ang dami ngayon, ang dami ng creators ngayon. Actually, sobrang dami ng online, di ba? Sobrang ang hirap na talaga. Kahit ako na content creator, hindi lahat po ng platform is worthy ako. Talagang may mga sa Facebook, sa YouTube, ayan, kuha ko lang po yan. Pero pag nilagay niyo ako sa Instagram, iba ang criteria ng Instagram. Dapat para kang supermodel dyan, di ba? Pero ang pinaka-ano ko lang talaga is, yun na, naging totoo lang talaga ako all throughout of my career po. Sa 5 years, wala akong ibang ginawa kundi dumaldal ng dumaldal, magpatawa, magbigay ng saya, and talagang nagpapasalamat ako na till now, nakakayanan ko yun. So, kung kayo po gusto niyo po mag-start, siguro simulan niyo po yung sa, ano kaya yung mga bagay na kapag nakita nila, mai-inspire sila? Ano kaya yung mga bagay na kapag napanood nila, mawawaw sila? So, hindi porket nakuha ko, ako po gano'n na, hindi porket nakuha ko na yung wow ng audience, titigil na ako. Maghahanap pa ako ng susunod na maibibigay ko sa kanila na makakakuha sila ng lesson or kaya mai-inspire sila to do it also. At doon ka din nag-grow. Yes. So, wag lang po kayo titigil. Talagang post lang tayo ng post. And always share. Totoo yan. Ako kasi promote ko lang. Promote, please like, share, subscribe, and hit the notification. But ganyan ako ng ganyan kahit hanggang ngayon. Kasi talagang nakakatulong din yun. Tama yun, mag-manifest lang tayo na mag-manifest. Always tayo nagpipray kasi hindi lang po si God ang gumagalaw sa atin, pati ang universe na sa atin po yan. Energy po ng pagkatao natin ang magdadala din kung nasaan po tayo. Law of attraction. Yes, What's sa law of attraction? Totoo May yun. nakita akong may trend din recently sa social media, yung mga lalo yung mga nag-umpisa content creators na parang ang umpisa ay sinabihan siya na nakaka-cringe naman kasi post ka ng post. And then parang pinakita ng isang content creator na to yung mga brands na
Kasi nga, post siya ng post. So, kunyari, itong brand na to, si LV, hindi na din na-cringe ako. Or yung ibang mga dream brands niya. So, I think yung nakaka-inspire yun, di ba? Na, totoo yun, post ka lang ng post, kahit na 0 views mo. Tama. Hindi lang din naman yung numbers yung nagmamatter eh. Yung kaligayahan nyo lang din. Ako po, nag-start ako ng hindi numbers yung tinitingnan ko. Binigay na lang po sa akin na. Ginagawa ko yung pag-post ko kasi yun yung gusto ng paningin ko. Gawin mo palagi para sa sarili mo, hindi para sa ibang tao. Para sa sarili mo, Yes. para sa ibang tao. Yes. Baka naman po natin. Yes. Ayan. So, ito naman, mabalik na tayo.